Nais mo bang mag-travel pero nag-aalala ka, baka ma-zero ka pagkatapos ng travel. Baka ma-travel now, pulubi later ka. Kung yan ang gusto mong maiwasan, yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Kung ikaw, meron kang plano na mag-travel, okay, ito na po yung mga practical tips para hindi maubos ang iyong pera. Number 1, mag-research at magplano. Alamin nyo muna kung magkano po ang gagastusin nyo pag kayo ay magta-travel. Siyempre, travel expenses, hotel expenses, pagkain, shopping, regalo. O kailangan po natin alamin kung magkano ang kailangan muna nating ilabas ng pera. Number 2, you set a travel budget. Ang issue, hindi saan mo gustong magbakasyon. Ang issue, kung saan mo kayang magbakasyon. Pangatlo, para di tayo mamulobe, okay, mag-ipon bago mag-travel. Syempre naman, mas maganda na nakaipon ka at di mo gagamitin ang iyong credit card at i-charge mo na hindi mo alam saan magagaling ang pera. Imagine mo, no? Nag-travel ka para ma-distress pero pagbalik mo, stress ka na kasi nagbabayad ka na ng utang. So, anong dapat natin gawin pag meron na po tayong budget? Number 1, track your expenses. Gumamit po tayo ng ballpen, papel, ilista po natin kung magkano ginagastos po natin at ano ang pwede lang natin gastusin araw-araw. Pangalawa, prioritize spending. Alamin nyo muna kung ano ang mga necessities. Like for example, hotel, pagkain, transportation. Huwag po tayong bibili ng mga bag, sapatos na wala po sa budget. At syempre naman po, kumuha po tayo ng mga best deals. No? Marami na pong apps and websites na nag-aalok po na tinatawag na discount sa food, sa tours and activities para sulit ang ating pagta-travel. At syempre naman, pang-apat na tip ko po sa inyo ay maghanap po kayo ng mga locals doon na kakilala nyo na pwede kayong ituro sa mga bargain at yung mga mura para hindi maubos ang iyong pinagpagurang pera. Yan lang po ang mga simpleng diskarte para hindi po ma-zero pagkatapos ng out-of-country trip mo. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.